Okay? Wait lang at i-ayos ko lang kung okay. Narinig po ba ako mga kapatid? Ge ko po, Pastor. Ay, dalawa yung okay na po? Yes po. Clear na po? Sige po. Sino po ang mag-volunteer na mag-pray? Sino po ang pwede mag-volunteer na mag-pray? Opo, Dok. Parang hapon po, Dok. Sige po. Ama namin na Magandang hapon din po, Sir Alberto Lipinado. Yes po. Sige po. Ama namin na sa mga langit kayo, sambahin nawa ang pangalan mo sa hapong ito. Nawa mo po at bigyan ng karunungan ang aming Tapos na po ba ang prayer? tapos na po. Tapos na po, Dok. Medyo nag-static. Amen. Medyo nag-static po. Okay lang, pero thank you very much. Narinig ng Panginoon yun, kahit from the heart. Thank you very much po. At nung nakaraang meeting po ay hindi ako nakapagturo dahil tinamaan po ako ng colds. Dahil siguro sa mga yung ating mga late at night na mga tulog at saka early morning nagigising para sa pag-sign in ng ating AWR na Gilian. Medyo nag-weak po ang resistance at pumaan po ako sa challenge sa kalusugan. Okay naman po ang result ng ating medical examination. At kaniyang umaga naman po ay nagpabunot ng ngipin. Pero okay na po, may pakiramdam na kaya pwede nang magturo ulit. Praise the Lord mga kapatid, blessing talaga ang kalusugan kaya ingatan po natin. Thank you so much for coming. Ilan tayo ngayon? Meron tayong 30 plus, 33 plus yung mga couple, yung mga nag-share sa isang account. Pinabati ko si Doc Ray na sobrang busy talaga sa pag-manage ng ating pong beloved school, LCMBS. At ang lahat ng mga professors natin, mga modern heroes ng LCMBS at ang ating mga pastors, chaplains, at ganun din lahat ng ating mga estudyante. I think itong ating klase po ay mix na po ito, no? Nandito ang alpha, beta, fast trackers, saka yung mga regular class ay nandito na po sa ating oras. Anyway, dun sa mga nag-aaral na po ng
Book of Revelation, parang sort of review. Para sa mga theology graduate naman din ay review na rin lang po ito. Pero nakakatuwa dahil sa iba't ibang mga nagtuturo, may mga iba't ibang insight na dumadagdag o naitutulong na natin mas broader, mas lumalalim kapag nauulit na po. Sabi nga po ng Spirit of Prophecy, ang Book of Daniel and Book of Revelation ang dapat maging priority o focus ng ating pag-aaral when it comes to choices sa mga Bible studies natin in preparation for the forthcoming spiritual battle or crisis. Para tayo po ay maging handa sa malaking challenge sa ating buhay pananampalataya. We have to study and dig deeper dito sa ating Book of Revelation. Okay, actually ito po ay Understanding Book of Revelation, ating ABS 200. At ang lesson po natin ngayon ay continuation ng ating na-discuss last meeting, itong about the 6 seals of Revelation, chapter 6. Na-discuss na po natin yung fourth seal, yung about the 144,000. Nauna na po natin natalaka yun sa chapter 7 yun eh. The fourth seal, mga kapatid, balikan natin ito dun sa Revelation chapter 6, verse 7 to 8. Ay ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Babasahin ko po ito sa Tagalog version na. Wala naman yata itong foreigner, ha? Lahat naman ay Pilipino. Kahit ang iba po ay nasa abroad, Pilipino po lahat ang nandito nating mga kasamang estudyante at mga professors. Chapter 6, verse 7 and 8, yung sabi, at nang buksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig na ikaapat na nilalang na buhay na nagsasabi, halika. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla. At ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan. At ang Hades ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkalooban ng kapahamalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Yung verses 7 and 8, ito po yung prophecy na tinatawag na predicted period of papal supremacy. Ito po yung 1,260 years of persecution. 538 nag-start up to 1798 AD na namayagpag po ang kapangyarihan ng kapapahan. At nakita po natin at nabasa sa kasaysayan ang libo-libong mga pinatay sa iba't ibang kaparaanan, pinakain sa hayop, ang iba ay sinunog ng buhay, at napakarami po nagbuwis ng buhay dahil sa kanilang pananampalataya. So the announcer, the fourth living creature, announces this judgment. May darating na pag-usig sa pananampalataya. At ito po ay naganap at binatunayan ng mga unang Kristiyanong martir ang kanilang pagmamahal sa Diyos higit sa kanilang buhay. So, the action. Ano po, the action? Binasa na po natin yung verses 7 to 8. John sees a pale green horse. Actually, yung kabayong maputla. Pero sa description dito ay pale green horse. Parang maputlang kabayo. Parang maputlang luntian. Berde ang kanyang kulay. Pero sa ibang description naman ay pale horse lang. Maputlang kabayo. Sa part A ng verse 8. Its rider is death and hell. Ang nakasakay dito ay tinatawag na kamatayan. Nakadamit ng parang naka-regalia na kulay black. At ang kanyang pangalan daw po ay kamatayan. Maring dito rin pinuha yung picture nung pag pinuportray yung si kamatayan na may dalang karit, no? Naka-black na gown at may dalang karit. Ang tawag sa kanya ay si kamatayan. At siya'y humayo upang patayin niya. Sabi dito sa verse 8 ay 1/4 ba ng population during that time, mga kapatid, ay pinatay nila. At ang description ng historians
Para daw po itong ilog na umaagos ang dugo ng milyong mga taong pinatay by sword, no? Pinugutan ng ulo. Dito sa panahon na to, yung pinupugutan talaga ng ulo yung mga unang Kristiyanong lingkod ng Panginoon. Millions will now die by sword. Hindi lang by sword, no? Yung beheading, ang tawag doon, pagpupugot ng ulo. Sabi dito ay famine, gutom, no? Hindi sila pinapakain. Pinukulong sa mga dungeons at hindi sila pinapakain hanggang sa mamatay sila na sa gutom. Ang iba naman ay sa mga salot at ang iba po ay sa mga mababangis na mga hayop tulad ng mga leon. Hindi nila pinapakain ng ilang araw yung mga leon tapos ilalagay doon sa arena ng Roma sa gitna yung mga Kristiyanong tapat sa Panginoon para ipakain sila doon at habang pinakain at niluluray ng mga wild beast ng mga leon, ang mga Kristiyano ang unang panahon ay nagpapalakpakan ang mga nanonood para bagang isang pelikulang panurin lamang ang nagaganap. Pero milyon na buhay ang binuwis ng mga Kristiyano sa unang panahon. Yan na po yung katuparan ng maputlang kabayong lumabas dun sa ika-4 na tatak na nakita ni John the Apostle. Katuparan ito at hudyat ng isang madugong kapanahunan, dark ages. Madilim na kapanahunan pero madugo din kapanahunan dahil dyan po ay napakaraming pinatay ng mga persecutors during that time. Particular yung sistema ng kapapahan. No? The prophecy of Daniel had foretold the supreme establishment of the Roman papacy with special power to wear out saints of the Most High for a period of 1,260 years, according to Daniel 7:25. Binabanggit po nito at siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisipin baguhin ang panahon at ang kautusan at sila'y magbibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Yung period of time na binabanggit po rito, kung pag-aaralan po natin, itong isang panahon, kalahati ng panahon at sabi rito ay isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon, ang equivalent po nito ay 1,260 years sa literal na interpretation according to Daniel 7 verse 25. At maraming gagawin dito yung sistemang ito, yung little horn na binabanggit sa Revelation as Daniel 7:25. Siya magbabadya ng salita laban sa kataas-taasan. Ito yung magpapakilala na sila ang kumuha ng lugar ng Diyos sa lupang ito. Na di umano sila ang tinatanyag na Diyos sa lupang ito. At sila ay umuupo di umano sa luklukan ng Diyos sa lupang ito. At hindi lamang sila kumakatawan sa Diyos, kundi sila mismo ang Diyos sa lupang ito. Yan po yung inaangkin ng kapapahan. Maraming mga sipi na hindi natin isama dito, pero sa history, inaangkin po ng kapapahan na sila po ang sa panahon na yan, sila ang nag-aangking Diyos sa lupang ito. Kaya naman ang kanilang iutos, kahit laban sa mga salita ng Diyos sa Biblia, ay naipapatupad nila. Dahil nakuha rin nila ang political power, nagkaroon ng unity of church and state during that time. Kaya may police power po ang simbahan, ang papacy, ang sistema ng Roman papacy, na ipapatay ang mga hindi sumusunod sa kanyang mga traditional na mga pinapatupad na mga paniniwala. Now, the fourth seal turns on our gaze to the terrible time when the great apostasy held sway, mga kapatid. Dito na po yung pinakang great apostasy, yung talagang dakilang pagtalikod ay naganap. Yung 1,260 years na yan, talagang ibinagsak sa lupa ang mga katotohanan ng Diyos. Kasama na ang Sabat, niyurakan at pinalitan ng ibang araw na nagtatanyag naman sa kapangyarihan ng false Sabbath o yung maling araw ng pagsamba o pangilin. So ang great issue sa last days ay worship. Kanino mo ibibigay ang iyong loyalty? Sa Creator ba? Sa lumalang ng langit at ang lupa? O dun sa nagtatanyag at nag-aangkin ng kapangyarihan para siya man isang bahin din?
When he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast saying, "Come and see." And I look, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed him. Yan po ang kahulugan niya, mga kapatid. Yung verses 7 to 8 na yan ay yung period of persecution, 538 to 1798 AD, during the establishment of the Roman papacy, according to the prophecy of Revelation 6, 7 to 8, and back up with Daniel 7, verse 25. Dahil ito pong dalawang aklat na ito ay parallel po when it comes to eschatology, when it comes to last day events. Yung mga magaganap sa huling panahon ay nagtutulungan po sa pagkapahayag po itong dalawang aklat na ito. That's the reason why the spirit of prophecy, binigyan tayo ng advice na ating pag-aralan na mas malalim itong dalawang aklat na ito, dahil mas bukas na po itong dalawang aklat na ito sa huling kapanahunan, dito na nga po sa ating kapanahunan, mga kapatid. So, and power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, with hunger, and with death, and with the beast of the earth. The prophetic description fits the dark ages of papal supremacy, mga kapatid. According to Lecky, the historian, in History of the Rise and Influence of the Spirit of Regionalism in Europe, Volume 2, page 32, that the Church of Rome has shed more innocent blood than, say, other institution that has ever existed among mankind, will be questioned by the Protestant who has a competent knowledge of history. Pero ngayon po, binubura po yan ng kapapahan, yung mga historical books, yung mga book na nagtala, yung mga aklat na nakatala ang kanila pong pagpatay sa maraming mga Kristiyano. Pero meron ding mga matataas na mga otoridad ng Roman Church na inaamin nila at humingi sila ng dispensa sa ginawa nilang pagpatay sa maraming mga Kristiyano during the Dark Ages. Okay, let's continue, mga kapatid. Sabi sa Daniel 7:25, nabasa na po natin, power was given unto them. The text says one is reminded of the same thought expressed in Daniel's prophecy. The saints and times and law shall be given into his hand. Again, we quote from, wait lang po, mga kapatid, may tumatawag lang po na importante. Yung isa naming official ng church. Wait lang po, a minute. Hello po. Narinig din? Sige po, wala na yung tumatawag. Hindi yata magkarinigan kasi naka-zoom din yung ating medyo mahirap magkarinigan pag may tumatawag sa messenger at kasabay yung Zoom meeting. Okay. Sabi ko mag-chat na lang po kayo. Sige po, mga kapatid. Again, we quote from Archdeacon. Pag sinabing Archdeacon, head deacon po ito. Woodhouse, who wrote in the early decades of 19th century. Those years of the Great Advent Awakening and of revived interest in prophetic study, when men high in the great churches hesitated not to paint Rome in true apocalyptic colors. Parang gusto nilang ikubli yung mga ginawa nilang kababalaghan sa pag-usig at pagpatay sa mga Kristiyano noong unang panahon. So, ayaw nilang ilabas yung tunay na kulay nila. Even the great Erasmus, who was called on by the Pope to help this Luther, seemed to have this description of the fourth seal in mind when, in pre-Reformation times in 1508, he wrote, sabi niya po, mga kapatid, sa kanyang sulat, although the Christian church rose amid blood
and true blood won power and prosperity. The Pope's guide the cause of Christ with the sword as though the Savior were no more there for the guarding and defense of his own. The warfare is really something so fierce, napakahigpit daw po yung labanan, that he seems more like a wild beast, that humankind such a horror that the poets say he goes forth from the furies of hell, such a contagion. Parang ang labanan, mabangis na hayop at yung walang kalabang-labang tao, ang description dito ng labanan. Wala nga namang kalaban-laban. Gutom na tao at gutom na hayop na leon na kumakain ng tao. Talagang wala pong laban. That he draws after him the general destruction of morality. Dahil sa naghasik ng malaking takot sa mga tao, ang pagpatay sa mga unang Kristiyano, iniisip nila na mauubos nila, mabubura nila sa lupang ito ang mga tapat sa Diyos ng mga lingkod ng Diyos sa panahon na yan. Pero ang mabuting balita, naging instead na mabura ang mga faithful Christians during the time, mga kapatid, ang nangyari ay naging seed of truth ang mga blood of martyrs during that time. According to In Praise of Holy, page 126 na aklat. Next, the prophecy presents the cutting short of the days of persecution by the Great Reformation of the 16th century. Ito ang good news. Nagkaroon po ng parang pinaiksi na, pinutol na yung persecution time dahil nagkaroon na po ng Reformation time, na kung saan po ay marami nang bumangon ng mga reformers na talagang gumimbal po sa Roman Church. Dahil sa dumami ng dumami ang mga tumatayo at naghahamon na gagamitin lamang yung the Bible and the Bible alone. Meron silang mga itinatayong mga thesis, mga paninindigan na kailangan patunayan lamang ay sa Biblia at Biblia lamang. Kung babasahin niyo po yung Great Controversy na ating Missionary Book of the Year, ang dami talaga matatapang na reformador na ginamit ng Diyos para itayo muli ang katotohanan. Kahit napaka-risky ang buhay nila, binigyan sila ng Diyos ng tapang na itayo muli ang katotohanan during the Reformation time. Kaya nasabi dito, what John sees, he sees the source of the martyred under heaven's altar. Ito nga po, nakita ni John sa verse 9. Basahin po natin, chapter 6, verse 9. Ang sabi dito ay, nasa Daniel na pala ako. Sa Revelation 6, verse 9. At nang buksan niya ang ikalimang tatak. Nasa ikalimang tatak na pala tayo. Nasa ikalimang tatak na pala tayo. Thank you. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanila. Bakit po sila pinatay? Yung mga kaluluwa daw po na pinatay. Nandun sa yung the souls of the martyred under the heaven's altar. Bakit po sila pinatay? Sa verse 9 ay sinabi ni John. Nakita niya sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa, yung mga tao na mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanila. Ang labanan dito truth versus error At ang target ng kaaway na Satanas ay yung mga nagdadala ng silahis ng liwanag, rays of light. Yung nagbabangon at naninindigan sa salita ng Diyos versus salita ng tao. Yan ang labanan, no? Kaya nakita ni John, nung buksan niya yung fifth seal, yung ikalimang tatak, ay nakita niya mga kapatid, yung mga kaluluwa ng mga martyr, yung mga Kristiyanong pinatay, nagbuwis ng buhay nila, alang-alang sa salita ng Diyos. Tingnan natin. What John hears, ano po ang kanyang narinig? Nakita niya yung mga martyr na umiiyak. Umiiyak sila, humihingi sila ng saklolo sa Diyos kung kailan pa sila paghihiganti.
Basahin natin. Ano bang narinig ni John? Nakita niya yung mga martir na pinatay sa ilalim ng dambana. Anong narinig naman niya? Sa verses 10 to 11. Ang sabi, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas. Sila'y sumigaw ng tinig na malakas. Ang tinutukoy po, sa context, yung mga martir. Doon sa verse 9, sila po yung sumisigaw ng malakas na tinig. Ang sabi nila, hanggang kailan, O Panginoon, banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga ano sabi ito? Sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Sa English version, ang sabi ni, when will you avenge our blood? Di ba pinapatay sila? Dinadanak ang kanilang dugo sa magitan ng pagpatay sa kanila sa magitan ng babangis ng mga hayop at pagpugot ng ulo at sa pagitan ng gutom. Yan. Tama yung sabi ni Pablo eh. Anong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang kahubaran ba? Ang kagutom? Ang pag-uusig? Ang taba? O ang kamatayan? Sabi niya, masasabi natin, wala makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Tama. Pinatunayan ng mga unang Kristiyano, martir, na wala talaga makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit anong gawin sa mga Kristiyanong tunay, sa mga genuine Christians, kahit balatan mo ng buhayan, sunugin mo ng buhayan, walang makapaghiwalay sa kanila sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sa Book of Revelation, dinescribe din ang ibang mga maliligtas sa yung mga pinugutan ng ulo at nagbuwis ng buhay alang-alang sa kordero. Pero ang tanong ay, when will you avenge our blood? Kailan mo po ipaghihiganti ang aming dugo? Ibig sabihin nito ay, kailan mo po bibigyan ng katarungan ang aming kamatayan o Panginoon? Yan po yung tanong. Like the voice of Abel's blood that cried to God from the ground on which Cain has spilled it, the blood of the martyrs cried to God for the time to hasten when truth should triumph, and the reign of papal persecution cease. Yung sabihin ng mga martir ay, ang kanilang dugo ay katulad ng dugo ni Abel na humihingi ng katarungan. Umiiyak sila sa Panginoon. Panginoon, kailan mo po ipaghihiganti ang aming dugo dun sa mga umuusig at pumapatay sa mga Kristiyano? Katulad din daw po ng dugo ni Cain. Hindi naman literal na nagsasalita yung dugo ni Cain. Kundi ibig sabihin nito, parang personification, binibigyan buhay. Ibig sabihin, yung dugo, humihingi ng katarungan. Ang dapat malaman, may paghiganti kung sino yung pumatay. Mabigyan ng justice. Yan. Kaya pag sinabing blood that cried out to God, wala namang buhay yung dugo, buhay. Pero yung tao na may-aring dugo ay namatay na. Ibig sabihin, humingi ng katarungan kung sino ang dapat managot sa kamatayan. Kasi wala namang taong binigyan ng karapatan na kumitil ng buhay dahil hindi naman tayo may-ari ng buhay. Ang Diyos lamang may karapatan sa anang kumuha ng buhay. So the blood of the martyrs cried to God for the time to hasten, mapadali. When truth should triumph, magtatagumpay ang katotohanan. And the reign of papal persecution cease. Ibig sabihin yung paghahari at yung pamamayagpag at pag-uusig ng kapapahan dapat ay matigil na para may paghiganti po ang dugo ng mga martir. Yan po mga kapatid, na? Kaya the martyr's prayer echoes the cry of the prophecy. Umailan lang yun eh. Yung mga dugo ng mga martir ay wait lang po reply ko lang itong nag-chat sa akin dating tumatawag kanina.
Okay. The martyr's prayer echoes the cry of the prophecy. Some who gave their lives in witness for Christ recognize the meaning of this prophecy of the fifth seal. Ito po pala yung mga kapatid na humihingi ng katarungan ang mga pinatay ng mga martyrs. Kailan daw po ipaghiganti ang kanilang mga dugo? Kailan? Ang kailan paghiganti ang kanilang pagkaati dahil sa paninindigan sa katotohanan. The Lord was soon to answer that cry of the blood of his saints who witnessed for him against a persecuting world. Ay, sumagot agad ang Panginoon. Yung sa tanong na, Panginoon, kailan mo ba ipaghiganti ang aming mga dugo? In the prophecy of Daniel 7:25, mga kapatid, we saw that the allotted period of papal supremacy was to be 1,260 years. Natapos yun, alam natin, di ba, natapos na yung paghahari niya ng papasi, no? But Christ, in speaking to his disciples of the persecution of this time, said, for the elect's sake, those days shall be shortened. Para sa kaligtasan ng mga pinili, paiksin daw po ng Diyos ang panahon. Ito ay applicable sa panahon ng Dark Ages, kung saan tinapos ng Diyos yung persecution. Matthew 24 verse 22. At meron din po siyang implication para sa last days, na kahit sa last days po, paiksi ng Panginoon ang panahon, dahil kung hindi, baka mas makukunti ang maligtas dahil sa higpit ng ipaparanas ni Satanas na pag-uusig ng bayan ng Diyos. The Reformation arose and with the opening of the Holy Scriptures anew, mga kapatid. So ano pang sabi dito? What John hears, the reply of the Messiah. Ganda po. Verse 11, basahin nga natin. Ano bang reply ng Messiah? 10 and 11. As sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan o Panginoong banal at totoo na hindi mo kahatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa at binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin na mga gaya nila. So maganda po. Dahil the reply of the Messiah sa verse 11, tingnan niyo po. Binigyan sila ng yung mga martyrs na pinatay. Binigyan ang bawat isa kanila ng maputing balabal. At sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang kapwa-alipin at ng kanilang mga kapatid na papatayin naman kaya nila. So meron palang allotted numbers talaga na papatayin as martyr. Bilang patotoo na mas mahal nila ang kanilang pananampalataya, ang salita ng Diyos, ang sabi ng Book of Revelation, yung mga maliligtas ay hindi iniibig ang kanilang buhay na sa kamatayan. Ibig sabihin, ganun kalalim ang kanilang commitment sa Diyos. Na kahit ang pinakamahalagang kayamanan nila, yung buhay nila, ay kaya na ibigay alang-alang sa ating Panginoon. Kaya sabi, the martyrs are told to wait a little longer until the full number of the servants of Jesus have been martyred. Pupunuin talaga pala yung numbers, no? So, ibig sabihin, meron talagang allotted time na magbubuhis talaga ng buhay. Pero hindi ibig sabihin, hindi sila pinagtanggol ng Diyos. Kundi yung kanilang dugo ay patotoo na kahit hindi pwedeng gamitin ng kaaway ang kamatayan para matakot ang mga taong sumunod sa salita ng Diyos. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid, no? Gusto patunayan ng Diyos kay Satanas na kanyang kalaban na kung ipapanakot lamang niya ay kamatayan para sa mga susunod sa magiging loyal sa ating Diyos, ay hindi pwedeng ipanakot yun. Dahil itong mga tunay na nakasunod ng Panginoon, handa nilang ibuwis ang kanilang buhay para
patunayan ang kanyang loyalty sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen. Yata? Yes po. Ang mga tunay na tagasunod ng Panginoon kahit sa last days, hindi nila ibigin ang kanilang buhay, mas mahal nila ang kanilang Panginoon. Sabi nga ay, they follow the Lamb wherever he go. Yan. Susunod sila sa kordero, saan man sila pumaroon. Ay yung tinahak na landas ng Panginoong Yesus ay talagang madugo yon. Ang ending ng kanyang buhay ay sa Mount Calvary. Nagbuwis din ang kanyang buhay ng alang sa kaligtasan. So, what John feels, mga kapatid, kung buksan na po yung sixth seal, yung ika-anim tatak, sa verse 12, ang sabi ay, chapter 6, verse 12, at nakita ko nang buksan niya ang ika-anim na tatak, nagkaroon ng malakas na lindol, at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim. At ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. Ang buong buwan daw po ay naging gaya ng dugo. No? So, ano pang sabi? Sa verse 12, nung buksan daw po, ika-anim na tatak, nagkaroon po ng malakas na lindol. At yung araw, umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim. At ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. In Christ's prophecy, mga kapatid, may binabanggit doon na take note yung great earthquake. Ngayon, maraming earthquake na nagaganap, ano? Pero ano bang tinutukoy nitong great earthquake na ito? Sa Revelation 6 verse 12, nung buksan ng ika-anim na tatak, ay meron pong naramdaman si John. In Christ's prophecy, mga kapatid, of the signs of his coming, he foretold the darkening of the sun just after the great persecution ceased. Bago daw po lubusang tumigil ang great persecution during the dark ages. The Bible says in Matthew 24 verse 29, immediately after the tribulation of those days, he said, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven. Take note po mga kapatid yung natural phenomenon o phenomena. Sabi rito ay, after the tribulation of those days, sabi rito, he said, shall the sun be darkened. Tapos ay, the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven. At na binabanggit din doon mga kapatid na there will be great earthquake. Okay, tingnan natin ang fulfillment. The sign began with the darkening of the sun, which produced the inexplainable, hindi may paliwanag, dark day. Isang araw na hindi may paliwanag na grabe, wala pang ganong kadilim na pangyayari na ganap, na kung saan po ay parang naging magaspang na tayo. Yung araw po ay hindi nagbigay ng liwanag. Isang parang bilog lang siya, napakasobrang itim. Noong 1780 po ay naganap ito. But here the prophet John on Patmos is shown another sign preceding the darkening of the sun. Yung pag-itim po sobrang itim po ng buwan, ng araw. Following the Reformation times described in the preceding seal, and before the sign in the sun of 1780, he saw a great earthquake. Natupad na po. Kita niyo po. Sabi ito ng mga historians. Tingnan natin yung mga, sinipi ko po ang ilang mga tala ng mga historians. Dami pong mga tala, pero pinili ko lang po ang ilan sa mga pwedeng magpatotoo. History records it, according to Nelson Encyclopedia, says, the Lisbon earthquake, which occurred on November 1, 1755, is the most notable earthquake of history. Tinagdaan talaga at talagang kakaibang tala ng kasaysayan ng paglindol. Mga kapatid, sabi niya kanyang description na natala sa Life of Voltaire
Volume 11, page 208 to 209. In 6 minutes, the city was in ruins. Half of the world felt the convulsion. Grabe, no? Naka-experience na ba kayo ng lindol na kalahati ng mundo ay nakaramdam ng lindol? Ito po yung tinatawag na Lisbon earthquake, which occurred on November 1, 1755. Hindi po mga kapatid. For many weeks, as we see the letters and memoirs, or memoir, the pronunciation yan, of that time, people in distant parts of Europe went to bed in alarm, relieved in the morning to find that they had escaped the fate of Lisbon one night more. So grabe po ito. Ang dami po talaga namatay dito sa earthquake na ito, mga kapatid. Hindi tinan niyo po yung history, yung talagang detail ng history ng Lisbon earthquake ng 1755 ay talaga pong daming tao. Sa kasaysayan ng mundo, ito po ang pinakamalakas na lindol at malawak na naramdaman, halos kalahati ng sanlibutan ay naramdaman ito. Now let's proceed to verse 12b to verse 14. Tingnan natin. Sabi dito, at nakita ko na buksan nga ika-anim na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol. At ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim. At ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. Grabe no. Yung araw ay naging kasing itim ng buhok na maitim. At yung buwan naman ay naging parang matingkad na dugo. Red. Na parang siguro maroon yung kulay niya. Turns blood red, sabi dito sa verse 12b. At doon sa verse 13, may binabanggit din dito mga kapatid na at ang mga bituin sa langit, nangahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na sinasambulat ang kanyang mga bungang bubot, pagka hinahampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawit, na gaya ng isang lulong aklat kung nalulong. At ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanyang kinatatayuan. Could you imagine that intensity na yung mga bundok at mga pulo ay nawala sa kanyang kinatatayuan? Grabe lakas yan. So the sun turns black and the moon turns blood red. The stars fall, mga kapatid, sa verse 13. Alam niyo po, naganap din yan May mga tala ng history, nakalagay din po na naganap yung mga falling stars na yan. Okay? Yung pag-itim ng buwan at pag-itim ng araw at ang giging kulay dugo, matingkad na dugo ng ating buwan, mga kapatid, ay naganap. And the stars fall, mga kapatid. Kasi sayang po, katandaan tala ng history, na naganap po ang lahat ng mga ito right after the persecution time. Ito po yung mga senaryo ng huling kapanahunan, mga kapatid. At magkapatuloy po tayo. Ito nga po. Ano pa yung nakita ni John sa verse 12b to verse 14? The sky rose up like a scroll. Every mountain and island is removed from its place. Ito pong sixth seal, mga kapatid, ay pinakita rito. Simula ng mga 1700s, naganap po itong mga binabanggit na mga natural phenomena. At kadugtong din po itong binabanggit sa last part ng verses 15 to 17. What John hears, the place, 6 verse 15, 15b, sabi dito, at ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mga mayayaman at ang mga makapangyarihan at ang bawat alipin at mga bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato at sa mga bundok. At sinasabi niya sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha nung nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan at sino ang makatatayo. Sino nga bang makatatayo sa panahon na yan? From 1755, yung mga signs, yung mga natural phenomena, yung great earthquake, yung sun turns to black and moon turns to red blood,
at yung falling of the stars, sunod-sunod po nangyari yon. Pero dinugtong na po dito sa propesiyang ito mga kapatid, yung magaganap naman sa last days. Kasi magkakadugtong po yung mga signs na yan eh. Actually, yung mga signs of Christ's second coming. No? Under the sixth seal, mga kapatid, ipinakita rin dito yung lugar at yung mga tunog. The sound comes from the caves and among the rocks of the mountains. May mga sumisigaw kasi eh, na sabi nila yung mga bato, mga bundok, tabunan nyo kami. Hindi namin kayang humarap sa dumarating na hari. Ito po ay, kailan po itong pangyayaring ito? Ito po ay magaganap na sa last days. During the second coming of Christ na po ito. Ito pong event na ito ay dinugtong na po yung from 1700s up to the last days before the second coming of Christ, or during the second coming of Christ. Kaya sabi ito mga kapatid ay the persons, sabi dito, they include kings, warriors, rich and poor, slaves and free men. Ang mga tao pong involved dito sa magaganap na ito na pagbabalik ni Jesus, nandun po ang mga hari, mga mandirigma, mayayaman at mahihirap, mga alipin at mga laya. Sama-sama po sila mga kapatid. Anong gagawin nila? They shout with a loud voice. Sisigaw po sila ng malakas na tinig. Sabi nila, mga bato, mga bundok, tabunan mo kami. Sa verse 16, sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin. At kami iyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan o sa galit ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan at sinong makatatayo. So, second coming na ito, dinugtong na. Sa sixth seal ay dinugtong na po yung actual second coming na magaganap. And now the vision of Patmos sweeps on to the scenes attending Christ coming in the power of glory. Ito kasing vision na to ay naganap dun sa Isle of Patmos nung ikinapon dun si John the Apostle. Mga kapatid, magkakadugtong bagamat malayo ang pagitan ng 1755 na naganap yung Great Earthquake of Lisbon and then yung pag-itim ng araw at hindi pagbibigay ng liwanag ng buwan at pagbagsak ng mga bituin, shooting stars, medyo malayo 1800s, and then bumilis yung pangyayari, parang nag-fast forward, sweeps onto the seas attending Christ coming in power and glory. So ito na po, dinugtong na yung second coming na talaga. As surely as the prophecy has been fulfilled in the events of the centuries past, so surely the last great day will come, mga kapatid. Talagang magaganap. Totoo, tiyak, tunay na magaganap. The heavens will open and all the earth will quake at the presence of the Lord of glory. Yung 1755 na Lisbon earthquake, parang prelude lang yon. Yun ay great earthquake, pero ang greatest earthquake ay magaganap talaga sa second coming of Christ. Sapagkat ang sabi ng Biblia, magaganap ang isang napakalakas na lindol na hindi pa nangyari mula ng itatag ang sanlibutan. Ibig sabihin, ay madadaig niya yung naganap noong November 1, 1755 na Great Earthquake of Lisbon. Dahil sa second coming po, ay walang, sabi nga ng Panginoong Hesus sa kanyang prophecy, habang pinagmamalaki ng mga disciples at pinagmamasdan nilang napakagandang walls ng Temple of Jerusalem, habang tinatamaan yung mga malapad na marbol ng sikat ng araw mula sa silangan, ay pinagmamalaki nila sa Panginoon ang ganda ng Temple of Jerusalem, walls of Jerusalem. Pero sinabi ng Panginoon na darating ang panahon na walang may iwang isang batong nakapatong sa ibabaw ng isang bato. Ito'y fulfillment, mga kapatid, ng magaganap sa huling panahon. Yung mga kasamang mga great earthquake, greatest earthquake that will happen during the second coming of Christ.
The heavens will open, sabi dito. And all the earth will quake. Hindi to hapa. Yung Lisbon earthquake, sabi ng mga historians, naramdaman sa sa kalahati ng daigdig, ang pagyanig. Pero itong second coming greatest earthquake, ang sabi nito ay, all the earth will quake at the presence of the Lord of glory. Ay, ito na po. Talagang tunay na magaganap yan. Buong sanlibutan, buong daigdig ay makakaramdam ng malakas na pagyanig. Yan sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang panawagan sa ating mga kapatid sa verse 17, ang tanong when the great day comes, kailan ba itong dakilang araw na ito darating? Sa verse 17, ang sabi ay, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan, at sino ang makatatayo? May tanong pa dyan sino makatatayo? So, challenge yun. Sino pa makatatayo sa great day of the Lord? Kaya masabi dito, may God prepare our hearts for that event. Doon sa senaryo, nakita ni John the Revelator o John the Apostle na nandun yung mga lahat ng klase ng tao. Mayayaman, mahirap, mandirigma, mga pulugi, laya at mga bilanggo. Nandun po sa senaryo, di ba? At ang marami sa kanila ay sumisigaw ng malakas na tinig. Itago nyo kami. Mga bato, mga bundok, itago nyo kami doon sa dumarating na hari. Hindi namin kayang tumitig doon sa dumarating. Kita nyo po sa last day events, the second coming of Christ. Habang nagaganap ang malakas na lindol sa alimbayan ng mga kulog at kidlat siguro sa panahon na yan. Habang umuuga ang buong daigdig, nawawasak ang mga gusali, lahat ng ipinundan ng mga tao, mga kapatid. Ang mga pulo at mga bundok ay napatag, nawala sa kanyang pinalalagyan. Ay may mga sumisigaw din ng malakas na tinig. Mga bato, mga bundok, tabunan nyo kami. Itago nyo kami, hindi namin kayang humarap doon sa dumarating na hari. Kaya ang tanong doon ay, sinong makatatayo? Yung mga mayaman, mga mandirigma, mga pangyarihan ay sumisigaw, hindi namin kayang tumitig sa dumarating na hari, sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang glory. Kaya ang tanong doon ay, sinong makatatayo? Wait lang po, at may sumisigaw na bata. May sumisigaw na bata dito sa labas ng pinto ng media center. Hello, B-boy. Bakit ko niya B-boy na ka? Boy. Nakalak po kasi yung media center. Ay nakasarado yung main door. Tamang-tama itong dating ng isang bata. May sumisigaw na bata. Papa, buksan. Yan. Parang ganito rin, magandang illustration to timing, no? Yung sa parable of the ano ngayon? Wedding feast. Meron dong mga kasalan na naganap na ang mga inanyayahan ay binigyan din ng puting damit na isusuot sa kasalan. At meron ding parable of the 10 virgins. May mga dalang ilawan. Nakatulog sila sa paghihintay sa bridegroom. At doon sa parable of the wedding feast, ang emphasis doon ay yung cloth na ibinigay sa mga attend. White cloth. Pero meron doon binigyan na ng isusuot, hindi pa isinuot. Kaya nung lumabas yung hari ba yun? O yung ikakasal? O yung punong na nag-investigate doon sa mga attendees, may nakita siyang isa na hindi sinuot ang kanyang white robe o white cloth na pangkasalan. Kaya siya ay ginapos at itinapos sa labas. Qualified siya na pumasok doon sa kasalan dahil hindi siya nagsuot ng puting damit. Nasa ayon sa interpretation na yung puting damit na yon, yung kasalan ay yun daw po yung pagkatagpo ng kasintahang babae
yung church at yung bridegroom, si Jesus Christ, parang ito yung pagkatagpo sa second coming. Na yung mga hindi nakasuot ng katuwiran ni Kristo, hindi tinanggap yung dapat na tinanggap yung imparted and imputed righteousness of Christ, yung puting damit na nagre-represent sa katuwiran ni Kristo ay hindi qualified na makatayo sa great day of the Lord. At doon naman sa parable of the 10 virgins, 10 dalaga ang umatin sa kasalan, ang 5 ay matalino, ang 5 ay walang bait, foolish. Dahil sa hindi sila nagbaon ng extra langis para makatagal sila sa panahon ng paghihintay. Yung langis daw ito gumagatawan sa Holy Spirit na nagpadalisay at nagpabanal ng pananampalataya, na nagdugtong ng kanilang patience, qualification para sa pagsalubong sa bridegroom ng ating Panginoon Jesus. Sino nga ba makatatayo, mga kapatid, sa great day of the Lord? Dito sa verse 16 and 17, at ang sabi sa commentary, may God prepare our hearts for that event. God forbid we should be overtaken with sins, unconfessed and unforgiven. So magiging hadlang na hindi tayo makatayo pala dun sa great day of the Lord. Sino makatatayo at sino hindi makatatayo? Sino yung grupo na sumisigaw ng mga bato, mga bundok, tabunan mo kami, hindi namin kayang humarap doon sa dumarating na hari? Ito pala yung mga sinners na hindi sila nag-confess at hindi sila napatawad. Tinratio nila yung darling sins. Kahit nag-a-appeal ang Panginoon na makipag-break na sila sa darling sin nila at makipagkaisa sa kordero, sa ating Panginoon Jesus. And formed to join those multitudes of great and small, rich and poor, free and bond, who cry for the mountains to fall upon them and hide them from the face of him that sitteth on the throne. Sad scenario. Isang malungkot na tanawin, mga kapatid. During that great day of the Lord, the second coming, there will be 2 great multitudes. Magkakaroon po ng 2 grupo ng mga tao. Ang grupo na sumisigaw sa mga bato at mga bundok na tabunan niyo kami, hindi namin kayang umarap sa dumarating na hari. Sabi nga when the great day comes, today, and every day is the time to settle it, that we are His forever. Sabi nga, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Kaya habang hindi pa dumarating yung great day of the Lord, atin na pong ihanda ang ating mga sarili na magtapat sa Panginoon dahil darating yung panahon na 2 grupo lamang ang tao ang sisigaw sa mga bato at mga bundok na tabunan mo kami, hindi namin kayang humarap sa dumarating na hari. Sabi nga ay ngayon ang panahon ng kaligtasan, huwag na natin ipagpabukas, tanggapin ang Panginoon, manatiling tapat sa Panginoon, dahil ang makatatayo lamang sa great day of the Lord ay ang mga tao binago ang buhay at nanatiling tapat hanggang sa wakas. Sa Isaiah 25 verse 9, hindi ko na po nailagay sa aking slide, pero habang sumisigaw po, yung isang grupo ng mga tao na mga bato, mga bundok, tabunan mo kami, hindi namin kayang humarap sa dumarating na hari. Narito rin po ang isang grupo ng mga tao na sisigaw din po, mga kapatid, sa kagalakan ng kaligtasan. 25 verse 9. Tandaan niyo po sa inyong mga Biblia, mga kapatid. Ito naman ang sigaw ng mga nakahandang sasalubong sa dakilang araw ng Panginoon. 25 verse 9 ng Isaiah. At sasabihin sa araw na iyon, narito ito'y aming Diyos, sinintay namin siya, at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya, tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang ay matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas.
Wow! Kaya ang tanong dito mga kapatid, saang grupo natin gusto sumama? There will be two groups during that time. Mga taong sisigaw sa mga bato at bundok, tabunan mo kami, at mga taong sisigaw na narito, ito'y aming Diyos. Hinintay natin siya, ililigtas niya tayo. Ang Panginoon, ating hinintay siya, tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. So, ito yung good news mga kapatid. Meron pa tayong panahon para maganda, di ba? So, dun sa Hebrews chapter 9 verse 28, may binabanggit din eh. Nang talagang babalikan ng Panginoon na kanyang karapat-dapat na makatayo sa kanyang pagbabalik. Ay ito yung mga pinubos niya no? Sa verse 28 ng chapter 9 ng Hebrews. At gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipag-hintay sa Kanya. Ililigtas niya yung mga nagsisipag-hintay sa Kanya. Ang tawag doon ay Adventists. Those who are waiting, fervently waiting for the second coming of Christ. Tama itong 25 verse 9 di ba? Kung sa ating hermeneutics, let the Bible interpret itself. Di ba? Sabi nito, yung mga naghihintay sa Panginoon ang kanyang ililigtas. Hindi na basta naghihintay, gumagawa habang naghihintay. Nababago ang buhay through the power of the Holy Spirit habang naghihintay. So mga kapatid, natapos ang ating oras. Unless nandiyan ang ating next na professor, kung wala pa, while waiting, pwede tayo mag-open ng ilang sharing time, reflection. Kung may gusto magtanong, pwede rin po. Pero kung nandiyan ang ating next na professor, bigyan natin sa kanyang time. Parang nakatulog kayo yata sa discussion. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen po. Hindi po Good morning nakatulog po. po. Sige po. Amen. Hindi po ito lecture, ito po yung sermon. Sige mga kapatid, napakaganda po talaga pag-aralan ng Revelation. Very touchy. Ano po? So, ang appeal sa atin palagi niyan, you must be ready. You must be ready and work while waiting. Be faithful unto the end. Bibigyan tayo ng Panginoon ng putong ng buhay. So, yan po ang message po ng chapter 6, Book of Revelation, ang second coming of Christ mga kapatid. At ang pinaka-appeal, maging handa tayong at magtapas sa ating Panginoon. Okay? Andiyan na po ba ang next natin na professor? May gusto po bang bigay ng reflection natin dito sa ating pag-aaral bago habang naghahanda po yung susunod na natin? Kung may gusto magtanong po, 1 or 2. Ang linaw-linaw po, Doc. Ay, maliwanag talaga. Oo. Praise the Lord po. Na-bless nga ako eh. Praise the Lord po. Yan, reflection lang para at least ma-bless tayo sa message po ng Book of Revelation. Parang napakalalim pag-aralan pero pag naabot natin yung understanding through the power of the Holy Spirit, mga kapatid, talagang nakaka-bless po pag-aralan po ang Book of Revelation. Dok, pwede magtanong. Yes po, yes po. Alberto po. Yung
yung sabi nung sa ilalim ng altar na patay, ano yun? Buhay. Sumisigaw pa. Ah, opo. May binabanggit po dyan sa anong version? 9, 10? Yung binanggit na sumisigaw doon sa altar, no? Sa ilalim ng altar, na nakita ni John yung mga martir, Patay. no? Opo. Sa verse, chapter 6, verse ano nga po yan? Actually, mga kapatid, itong text na to ginagamit ng iba na yung mga namatay ay pwede pa palang makapagsalita o makapag-appeal para ipaghiganti yung kanilang dugo. Pero dito po, kung ito ang ating, kung itong parang personification po, yung sumisigaw ang dugo. Yan. Umiiyak ang kanilang dugo o umiiyak yung mga martir. Pero kung sasakayan natin yung interpretation ng iba, na totoo pala na meron pang buhay sa kabila ng kamatayan. Yung mga pinatay na sila pero sumisigaw pa ang mga dugo. Si Abel, yung kanyang dugo ay nagsasalita at nakarating sa pamilya ng Panginoon. Pero yun po ay parang ano ba tawag na doon? Personification. Binibigyan ng buhay lang. Parang ipaghiganti namin ang kanyang dugo. Yan. Ibig sabihin, idiomatic expression yon na humihingi ng katarungan. Yan. Yung mga martir, kasi sabi ng Ecclesiastes chapter 9, verse 5 and 6, alam ng mga patay, ng mga buhay na sila mamamatay, pero hindi alam ng mga patay ang anumang bagay. Magkakaroon ng contradiction sa biblical interpretation na sa marami pang mga talata ng Biblia, kung ating isipin na yung mga martyred, yung mga namatay, na nakita ni John, ay i-interpret natin literal na patay at sumisigaw sila na ipaghiganti ang kanilang dugo habang sila ay nasa kalagayang patay. So magkakaroon po ng contradiction. Tandaan natin po ng Book of Revelation, full of symbolism. At marami po dito ay hindi literal na nakita talaga na yung literal interpretation. Patulad po ng mga horses dito, hindi naman nakita lang niya yung mga kabayo pero hindi talaga literal na merong ganun na kundi simbolo ito ng mga period of history ng kaganapan po sa tinatawag natin na Kristyanismo. Yan po. Diba yung sword ay symbol ng pagpatay. Actually may mga literal din na sword. Pero yung nakasakay doon, hindi naman siya ang pumatay ng mga martir. Kundi mga tao din na ginamit. Sa pagitan ng tabak, pinatay sila. Gutom at mababangis na hayop. So yung mga kulay dyan, sabagay mga kabayo, meron naman talagang itim at red at puti. May mga literal, pero sa vision po kasi yan. So meron siyang ibang interpretation. So doon po sa mga martir na sumisigaw, na ipaghiganti ang kanilang dugo, hanggang kailan ipaghiganti ang kanilang dugo. Yun po ay parang personification na lang. At kumbaga pinipersonify, parang binibigyan ng buhay yung mga bagay na wala ng buhay para sabihin lang na naghahanap ng katarungan yung mga martir kung kailan sila ipaghiganti. Pero kung hindi po literal na sila po ay umiiyak at sumisigaw talaga na sa Panginoon na literal kasi nagkakaroon po ng conflict sa maraming mga talata dahil ang patay sa Biblia, wala na po silang alam. Kahit ang mga bagay na paghiganti, pag-ibig, o anumang damdamin ay nakalimutan na. Basahin niyo po yung Ecclesiastes 9, 5 and 6. Wala na po silang alam. Tayong buhay, alam natin na tayo mamamatay pero hindi nila alam ang anumang bagay. Nasagot po ba ang tanong niyo, kapatid? Nasagot po ba yung tanong niyo? Tama po, Dok. Salamat po, Dok. Yes, Salamat yes po. po. Question. Meron pa. Yes po. Ano ba yung pinag-iba ng martir at saka si Daniel doon sa langod na leon, hindi kinain. Bakit yung martir kinain sila ng leon? Ano po ang pagkakaiba na? Ang martir at saka yung si Daniel. Na kinain ng leon, si Daniel. Ang martir po kasi, pag sinabi natin martir, mga ano po ito, nagbuwis ng kanilang buhay, alang-alang po sa Panginoon o sa isang ipinaglalaban. Sa isang pinaglalaban
na prinsipyo o paniniwala. Pag namatay ka sa isang paniniwala, pinapili ka kung buhay o i-retract mo yung pananampalataya mo, pinili mo yung kamatayan dahil pinanindigan mo yung iyong pananampalataya. So, namatay ka dahil doon sa paniniwala mo, yun ang tinatawag na martir. Sa bagay, yung martir, pinakain sa leyo ng iba na po. Namatay sila, nagbuwis ang buhay dahil sa katotohanan. Si Daniel naman, nilagay din sa Den of Lion. Pero siya ay hindi pa niya panahon na mamatay kasi may mission pa siyang dapat gampanan at patunayan. No? So kasi kahit naman yung mga prophet, kapag tapos na yung mission nila, pinapahintulutan ng Diyos na yung mamatay, di ba? Hindi naman sinasabing prophet ka o pastor ka ay 100% na safe ka na hindi ka na mamamatay. Wala pong assurance na binigay ang Diyos na hindi ka mamamatay physically sa paglilingkod. Ang assurance na binigay niya, ang mawalan ng buhay dahil sa akin, magkakaroon nito. Pero mga naghahanap ng buhay, pinagpapalit yung kanilang buhay dahil sa sanlibutan, mawawalan nito. Pero yung nawalan ng buhay dahil sa paglilingkod, namatay sila sa paglilingkod sa Diyos, may assurance ng eternal life, resurrection. Kasi hindi naman masyadong pinapahalagahan yung buhay, temporal life natin dito eh. Kasi we are just mortals, subject to death lahat tayo. Kaya yung mga lingkod ng Diyos like Daniel, kahit inaapi sa Den of Lion, may gusto pang patunayan ng Diyos sa kanya at hindi pa tapos yung kanyang misyon. Hindi siya pinahintulutang mamatay. Pero kung namatay din po sa Den of Lion, considered as martyr din po. Prophet siya, martyr pa. Kung siya ay nagbuwis din ng buhay alang-alang sa Panginoon. Nasagot po ba kapatid? Tama po. Salamat po. Okay, welcome po. Baka po nandiyan na yung ating next professor. Sabihin na lang po. Sino po bang susunod natin? Dukri yata. Sino po? Dukri. Doc Ray, Doc Ray. Direct na ata. Yan. Anong oras na, mga kapatid? 5. At 9 minutes pa, no? Okay, we'll have a break for 9 minutes. You'll start at 5:30. Para may nagsasabi ako lang.